Hi mga ka-artist! Magandang araw po! Panibagong araw at panibagong buhay na naman. Kaya tara mga ka-artist, samahan niyo ako sa lakad kong ito. Ngayong araw ay maaga pa akong nagayak dahil may pupuntahan ako. Pupunta ako ng Iloilo City. Anong gagawin ko doon? Malalaman natin mamaya. Dito nga ay medyo konti lang ang tulog ko. Dahil sa tuwing may importante akong lakad ay hindi ako nakakatulog paggabi. Nagsiset po ako ng alarm para maaga akong magising. Pero mas nauuna pa akong magising kaysa sa pagtunog ng alarm. At nandito na nga ako sa labasan at nag-aabang na ako ng tricycle papunta sa bayan. As you can see, wala pang masyadong dumadaan na sasakyan dahil maaga pa ito. At hindi naman katagalan ay nakasakay na po ako dito. Dito ako napaupo sa back ride ni Uncle Driver. Mga ka-artist, alam nyo bang ang tricycle namin dito ay kakaiba? Kung napapansin nyo, merong trapal na kulay itim sa itaas. Yan po ay pandong, bukod pa sa pandong ng driver. Kaya yung mga nakasakay sa likod at unahan ng tricycle ay meron ding proteksyon sa init at ulan. Dito naman ay lumipat po ako ng pwesto sa unahan ng tricycle. Dahil meron pong sumakay na nanay at dahil nga poging gentleman ako, ay kailangan ko magparaya. At dito nga ay nakababa na po ako. Ayan po para mas makita nyo po yung tricycle namin dito. At dito naman sa crossing na ito ay nag-aabang na ako ng bus papunta sa Iloilo. Kani-kanina lang ay may kausap ako dito pero nauna na siya kasi sa aircon siya sumakay. At ako naman dahil budget lang yung pera ko ay naghintay ako ng regular na bus. Tig 30 minutes ang interval ng pagdaan ng mga bus. Pero ayos lang sa akin maghintay dahil inagaan ko naman yung lakad ko. Dito ay napapaisip ako kung ano ba ang sasabihin ko. Estudyante ba o regular? Pero dahil estudyante naman ako ni TESDA, kaya estudyante na lang. Sayang din yung discount. Babawi na lang po ako sa susunod pag mayaman na ako. Buti naman ay okay naman sa ating mabait na konduktor. Kaya ayun, nakatipid ako ng 20% sa pamasahe. Sa lahat po ng mga driver at konduktor dyan, saludo po ako sa inyo. Ingat po kayo palagi sa inyong biyahe. Medyo mahabang biyahe nga din po ito kasi 3 oras po ang gugugulin mula sa amin papunta sa Iloilo Series Terminal. At nakarating na nga ako dito sa Iloilo. Mula sa terminal ay sumakay ako papunta ng Haro Plaza kasi dito kami magkikita ng aking kasama at kaibigan ko rin. Dito nga ay naghahanap-hanap na ako ng mauupuan. Hinahanap ko yung may lilim kasi mag-aalas 10 na ito ng umaga at masakit na ang sikat ng araw. At yun sa unahan, saktong may lilim ng puno kaya dito na ako pwesto. Ito nga po pala ang view ng Haro Plaza. Kahit matindi ang init ng araw ay mahangin naman po dito. At ako curious din po ako kung sino po ang estatwang ito. Sa ngayon ay hindi ko man siya kilala pero alam kong malaki ang ambag niya sa mga taga Iloilo. At dito naman habang naghihintay ako ay nilibang-libang ko na lang ang aking sarili. Ini-enjoy ko ang kapaligiran at tumitingin-tingin sa mga aktibidades ng mga tao dito. May mga batang masayang naglalaro sa palaruan, mga magkakasintahang nagde-date, mga magkakaibigan nagkakausap at marami pang iba. At sa wakas nga ay dumating na dito ang aking kaibigan. Galing pa kasi siya sa Antique. Ngayon ay nasa Iloilo siya at bukas ay nasa Capiz naman. Sa susunod na bukas ay sa Kalibo naman. Josel nga pala ang kanyang pangalan at napaka-busy ng taong ito. Hindi ko nga alam kung paano niya napagsasabay ang kanyang mga ginagawa sa buhay. Dito nga po pala ay sumakay na kami ng jeep papunta sa opisina ng PRC. At bago po kami pumunta doon ay nagpa-photocopy muna kami ng aming mga PRC ID. Dahil may kamahalan din pag doon na kami nagpa-photocopy. Balita ko ay 20 pesos din po ang isang copy. Kukuha nga lang po pala kami dito ng aming mga papeles. At sakto sa branch na pinuntahan namin ay konti lamang ang mga tao. Kaya tamang hintay lang po kami dito sa Gedli. Padayon lang tayo sa ating pangarap. At dito nga po ay nakuha na po namin ng aming mga papeles. Matapos po namin kumain ay sinamahan ko po ang aking kaibigan sa WIBSU o Western Visayas State University kasi kukunin niya ang kanyang TOR sa kanyang master's degree. Scholar nga po pala siya ng DOST mula nung college hanggang kumuha siya ng kanyang master's degree. Matalino rin with highest honor nung graduate ng high school at magna cum laude nung graduate ng college. Ako na nga po pala magyayabang para sa kaibigan ko kasi napaka-humble nito At ako bilang isang kaibigan ay proud ako na meron akong kaibigang ganito. At ayun, ayos na po ang aming pakay dito sa Iloilo City. Kaya pauwi na po kami. Pabalik na po kami ng Tagbak Terminal para umuwi ng Capiz. Kaya another 3 hours naman na upuan ito.
Sa parte ngang iyan ay lamog na yung puwet namin sa tagal ng pagkakaupo. Kaya nagkwekentuhan na lang kami dito habang nagbebiyahe para hindi naman kami maboring. At dito po ay palubog ng araw. Siguro ay gagabihin na kami ng pag-uwi nito. Nakakapagod din ang ganitong lakad pero tiyaga lang at ituloy lang natin. At hindi rin nagtagal ay nasa bayan na kami ng Ibisan, kung saan kami ay mga residente. At dito nga ay nagpasya na kami ng kaibigan ko na maghiwalay ng landas. Pero iisa lang naman talaga yung barangay namin. Kaso nga lang mas malapit yung kanila. Kaya kayang-kaya ng pedicab. At ako naman ay tricycle. Kaya kailangan ko pang maghintay ng ibang pasahero. Buti naman dito ay nakaalis naman kaagad ang tricycle na sinasakyan ko. Kagaya ng dati, sa unahan palagi ang mga lalaki. Dahil nagpaparaya sa mga babae, lalong-lalo na sa mga nanay at matatanda. At ito nga po, ginabi na po ako sa pag-uwi. Marami pang kailangan gawin pero tama na muna ito ngayong araw. Maraming salamat ka-artist sa pagsama sa ating munting vlog. Ingat po kayo palagi at lagi nating tatandaan na kahit anumang pinagdadaanan natin, lagi tayong magpadayon.